Nung isang araw ay naki-birthday ako doon sa tita ko, tapos pag uwi ko, pinadalan niya ako ng malaking isda. Kaya naman ito yung lulutuin natin for today's video, kasama nitong malaking pusit at meron din tayong saging na saba at saka mais. Isda lang yung pinadala ng tita ko, tapos nagdagdag lang ako dito ng mais at saka saba. Meron din kaming nabiling malaking pusit, hindi to kulambutan pusit to, kaya medyo malambot din to pag ihawin. Dahil wala pa ako nabiling pang ihawan, kaya ito gagawa na lang natin ng paraan. Meron akong ditong sobra na kulurop na yero, tapos ilalagyan ko lang to ng hollow block. Tapos sa gitna ko na lang to nilagyan ng uling. Sobrang mahal na din pala ng uling ngayon. Isang supot nga lang, nagkakahalaga na to ng 25 pesos. Dahil wala na tayong mabilhan ng petrolyo sa panahon ngayon, kaya itong mga supot na lang yung ginamit ko para makagawa ako ng apoy. Ito naman yung pusit na nabili namin doon sa medyo may kalayuan na lugar. Hahatiin ko lang to, tapos yung kalahati itatago ko. Tapos yung kalahati igagawin nating barbecue. Madap. Nag-prepare na rin ako ng stick, tapos sinati ko lang to para maging dalawa. Then, saka ko na to tinuhog dito sa mga stick. Meron naman ako mga tirang mga bakal dito mga ka-olives. Tapos meron pa akong tira ng screen doon na nilagay ko nga sa bintana nung nakaraan. Ito na lang yung gagamitin natin para makapagluto na tayo. Inuna ko na ang ihawin dito itong malaking isda. Ang tawag pala dito sa amin nito ay pakul. Ang sarap din itong tinola, pero mas gusto ko talaga dito pag iniihaw. Medyo may katagalan ang pagluluto nito mga ka-olives. Kaya naman inuna ko ng ihawin dito. Tapos sinunod ko na nga itong mga mais. Libot na talaga namin yung buong bayan namin to. Wala talaga akong mabilhan na mais na fresh. Kaya ito pinagtiyagaan na lang namin tong nangungulubot na. Importante mais pa din naman to. Ewan ko ba kung ako lang, pero mas gusto ko talaga sa mais yung iniihaw. Bali gagawa na tayo dito ng pangsasos natin para doon sa ating barbecue na pusit. So naglagay ako dyan ng toyo, banana ketchup, at saka itong oyster sauce. Kung meron kayong hot sauce, pwede rin. Naglagay din ako dyan ng liquid seasoning, pakunti-kunti lang, tapos minekos-mekos ko na. Dahil hindi pa naman naluluto yung ating isda, i-marinate muna natin to saglit para magkaroon naman siya ng lasa. Nabili kasi namin to ni housemate na wala ng balat, kaya hindi niya talaga mahahalata na pusit yung niluluto namin. Dahil naluto na nga itong ating malaking isda mga ka-olives, kaya naman nagpatulong na ako dito kay housemate para makuha to dahil medyo may kabigatan nga siya, hindi ko kinakaya. Nagdagdag na nga din si housemate dito ng uling, tapos pinaapoyan niya ng bonggang-bongga. Gumamit pa talaga siya ng electric pan. At nung okay na yung kanyang apoy, eto nilagay ko na nga rin itong pusit. Meron pa tayong natirang mais, kailangan natin tong ubusing lutuin, kaya isinabay ko na din dyan. Nagdagdag pa nga din si housemate dyan ng uling dahil hindi nga kinakaya. Tapos ayan, pinaapoyan niya ulit gamit itong electric pan. Kapag luluto naman itong pusit, sobrang dali lang. Kasi kahit hindi pa siya naluluto, sobrang lambot na niya. Pag inihaw naman, mas masarap palang ihawin yung pusit kaysa doon sa kulambutan. So yung kulambutan, kahit ihawin mo pa siya ng ilang oras, lalo lang siya naninigas, para siyang tsinelas. Pero itong pusit, sobrang dali lang. 25 minutes mo lang tong isa lang dito sa uling, lutong-luto na yan, tapos sobrang lambot pa. At sa wakas nga, pagkatapos ng 25 minutes, sinaluto na natin itong pusit. Tapos itong mga mais. Sunod naman, mag-iihaw tayo dito ng saging na saba. So, first time in my life makatikim ng inihaw na saba. Nakita ko lang talaga to sa FYP ko. Kasan kasi yung ginagawa lang namin dito sa mga saging na saba, sinasaing lang namin na may kasamang tubig. Pero ngayon, ang gagawin lang natin, iihawin lang natin. Duda pa nga ako mga ka-olives kasi akala ko hindi talaga siya maluluto kasi walang tubig. So, finally mga ka-olives, naluto na nga natin lahat. At ready na nga para sa ating exciting part, yung kainan time. So, yung amoy pa lang talaga ng mga inihaw na to, sobrang nakakatakam na. At syempre, dahil luto na, makukumpleto na naman kami. Ano pa ba? Diba, bigla na lang kaming dumadami pag naluluto na yung pagkain. At eto na yung pinaka-exciting part, yung tikiman time. Yung palit. Wala sira. Basta kita buhit. Ito, wala mais. Ay, lug. Tigda ah. Laksiya, kututa. Ayan, kututa. Ako naman talaga, inuna ko ng papakin itong pusit. Ang lakas talaga makaakit ng amoy nito mga ka-olives kahit iniihaw mo pa lang siya. Ito naman yung saging, gusto ko talaga siyang matry kasi nga first time kong makakain na inihaw na saging. Naluluto din pala siya, tapos ang sarap-sarap ng aroma niya. Alam mo, pag inihaw nyo yung medyo hinog-hinog na, pero hindi naman yung sobrang hinog. Kasi pag sobrang hinog, sobra siyang lumalambot pag inihaw nyo pa. Napilitan talaga kami kumain kahit walang kanin dyan kasi nga walang nagsaing. Nadya ko talaga yung mga ka-olives kasi gusto ko nga malaman kung ano yung lasa ng isda na inihaw tapos may kasamang saba tapos mais. So, kahit ito lang pala talaga yung kakainin mo, ang lakas din makabusog. Ito naman yung isda talaga naman kahit bata, paborit na paborit siya. Ito naman yung isda, muntik pa talaga ako na hindi makatikim kasi nga nalilibang ako doon sa saba. Ang lakas din pala talagang kumain itong mga kasama ko, tingnan nyo, kahit mga bata, favorite na favorite yung isda. Tingnan nyo naman tong batang to, ayaw talaga magpaawat sa kainan. Kanina pa yan talaga siya dyan, ayaw niyang tantanan yung isda. Nga lang, hindi naman masyado matinig itong isda na to. Nakakaingit nga kumain itong batang to, para talaga siyang sarap na sarap sa kinakain niya. Actually, first time niya lang makakain itong mga ka-olives kasi nga yung pamilya ko hindi naman talaga mahilig bumili nitong pakul. Ito nga, ibigay nga lang ng aming tita. Kaya ito, nakatikim kami. So, paano ba yan mga ka-olives? Hanggang dito na lang itong ating video. Salamat sa panonood. Follow me for more videos. Bye!